Mga kapatid, i-check ko yung aking oil stabilizer. Isasama ko dito sa Repsol. Pero bago ko gawin yon, papausukin ko muna itong sasakyan na to, itong crossfit na to. Pero tignan ko muna yung usok. Sige, Reb! Sige, din mo! Din mo, din mo! Mausok talaga, mausok ka na. Mausok na. Isa pa, isa pa. Sige! Mausok. So titignan natin mamaya kung mawawala yan pag nilagyan natin itong Repsol at saka nung aking mahiwagang langis. Okay, patay mo na. Babagsak ka nga sa asbo. Bagsak ka sa asbo, mausok. Bigyan natin mamaya. Hindi kami napakan doon sa isa eh. Oo, bagsak yun, bagsak sa asbo yun. Okay, change oil kuya. Ikakarga ko muna yung mahiwagang langis ni Kuya Larry. Pantanggal ng usok, pang-stabilize ang langis. Kahit gaano kaganda ang langis mo, kung hindi ka maglalagay ng mga ganitong pang-stabilize ng langis, ay nako, mabilis silang hihina. Kaya kita yung may-ari. Yun. Ito. Ayan. Okay. Leader. Repsol Leader. 5W30. Low SAPS. Sulfated as phosphorus and sulfur. Mababa. Fully synthetic. Ayan. Galing pa to sa Europe. Sa Spain. Ayan. Niluglugan muna namin ng Repsol. Okay. May tumawag lang kaya naputol. Tapos itetest natin yung andar nito, yung tunog kanina. Hindi handa si Kuya Larry na ibibidyo ko eh. Oh. Pangapat na yan. Pangapat na pala to. Okay. So, siyempre, kailangan munang mag-circulate ng ating oil stabilizer dito sa engine. Sige nga kuya, revolution mo konti. Sapa! Natin ngayon yung usok. 3,000 kuya, 3,000. Tignan ko yung usok. Mausukan si Mark. Sige. Sige, 3,000. Taas pa konti. Taas pa, taas pa. May langis kaya yan? Yung Makina? meron kaya. Ba't nawala yung usok? Meron kasi maganda yun nilagay mo eh. Oh, yeah, actual yun ha.
Actual yun, wala yung usok. Siyempre, Repsol, saka yung oil stabilizer, kasama na doon yung bagong change oil siya. E tingnan nyo naman, pati yung tunog ng makina, pati yung usok na wala. Kaya dapat talaga properly maintained ang inyong mga engine para makaiwas kayo sa ASBO. Ngayon, hamunin mo ASBO, kuya. Hamunin mo ASBO kung maka... Ang tindi nun din, nagagalit si Kuya Larry, diniin ng bigla eh. Na-witness mo naman, wala tayong ginalaw sa tambutso mo eh. Hindi nilinis yung tambutso. Wala yung usok ha. Yan, Nawasan na may uso. Ay, nasa YouTube to ha. Ay, nandiyan ba? Sa YouTube to ha. Dito ako nagpapagawa ng mga stickers, mga kapatid. Clean shot advertising. Yan. Stickers, acrylic, signages. So yan, makikita mo. Acrylic yan. Ito yung clutch cover, pressure plate. Itong high ace. Grandia ba to, commuter? Commuter. Pero wala naman silang pinagkaiba eh. Magsinlaki lang eh. Oh. Grabe, nasunog no. So, original din po pinalit niya, sir? Pati release bearing no? Sunog talaga oh. Oh. Pero kung tutusin, hindi nila sa pagto. Kaya lang nababaran ano? Let's... So naglagay na tayo ng magic washer. Opo, meron. Okay tayo. Tapos ayan, bago lahat oh. Mukhang magaling ka sumilip sa sentro ka, Richard ah. Ay, siyempre. Sentro oh. Sige natin, kung di ka mahirapan. Ayan. Ang sikip ng lugar ko. Napakita ko lang sa inyo yung Grandia. Ayan. Ginagawa pa rin. Nakabantay talaga yung may-ari oh. Ayun, nakabantay oh. Yung may-ari. Okay, time check. Alas 5 na. Sinimulan ni Ka Richard itong Grandia na iakyat yung transmission isang pa. Mga alas 3 no, Ka Richard? Alas 3, 2 oras na siyang nagkakabit ng transmission. Ano yan? Hoy magama, tingin kayo rito. Ayan oh. Makita ka ni mama mo. Nasaan ba si mama mo? Sa bahay. Ayan, makikita kayo ni mama mo. Pero mo, para gawin mo tong ganito mga sakyan, babaan transmission, uubos ka sa baba sampa ng mga 6 na oras. Nakalifter pa yan. Paano kung wala kang lifter? Naku po, ang tagal-tagal gawin. Mga kapatid, ito yung CRV na Gen 1. Ang daming issues nito, mga pangilalim, pati yung automatic transmission, in-overhaul ko, hanggang sa makarating kami doon sa pinakahuli, yung rack and pinion. Ngayon, yung rack and pinion nito, okay na ba? Malambot. Yan. Halika dito, Al, mag-usap tayo. Ikwento mo sa akin yung mga problema nitong rack and pinion. Tama, kapatid. Anong naging problema natin dito, Al? Yung sir, yung pinion. Ito yun, yung pinyon, oo. Tapos yung bearing niya, maalog na. Maalog na, kaya maingay. Tapos ito, pinalitan pa ng busing. Yan. Okay. Yung repair kit, pinalitan din natin. Ito mga kapatid, ito kwento. Nagpalit ng repair kit, 6,000 ang presyo ng repair kit. Nagpalit ng busing, another 1,000 plus. Ngayon, magpapalit na naman ng bearing, wala na kami mabili. So, ito, i-share ko sa inyo. Kung halimbawa, meron kayong ganitong problema, mga CRV Gen 1, biro mo 6,000 plus bushing, 1,000 plus, sabihin mo nga, gumastos na tayo ng 8,000 dito, pero walang mangyayari kasi anong problema? Walang mabili mo. Walang mabili. So, dito na natatapos yung problema namin. Dahil sa walang mabili, nasayang yung repair kit, nasayang yung busing, nasayang yung trabaho, yung araw na ginagawa ito, kung ilang araw yan, ang bagsak namin, bibili ngayon ng bagong rack and pinion. So yun na po yung nangyari. Ang lesson, bago kayo bumili ngayon ng mga repair kit at mga busing, kung sira yung bearing, unahin yung hanapin yung pinakamahirap makita na pyesa. Kasi kung wala yung bearing talaga na yun, huwag ka nang bibili ng repair kit at huwag ka nang bibili ng busing. Ang nangyari dito, lugi si Autorans. Kasi ako bumili ng repair kit, ako bumili ng busing, wala palang mabibiling bearing. So binibili ko po yung aking mga rack and pinion diyan po sa Grand Male Auto Supply.
diyan sa Salud Building sa Paco, Manila. So hanapin nyo po si Miss Marjorie Makilan. Yan po yung may-ari. Ito Bicolano rin to, itong supervisor. Ito yung pumalit kay kay Junjun. Oo, ano yan? Si Rudy F. Ano yan? Partido area. Kasi Bicolano din si Sir eh. Oo. Pangalan mo Sir? Verdi. Verdi ano Sir? Prima Corbera. Ayan, taga Iriga. Iriga City. Ikaw, taga saan ka naman? Taga Partido Riyadh. Ikaw, taga Sursugon. Sorsogon. Tinambak sir, tinambak. Ikaw, taga saan ka? Pasig. Pasig. Saan pa ka galing? Quezon City pa no? Quezon na. Ang aga nyo rito kanina. Alas 6. Alas 6, nandito na. Chip, nandito na. Alas 6 pa lang. Kasi ayaw ko magpagawa sa mga supply. Ay, tignan mo naman sir, kahit dinala mo dito nga ilang taon na tong ano mo, anong year dito? 97 model. 97, ang humawak, Bisor. Di ba? Okay mga kapatid, umandar na itong 1997 na Isuzu Highlander SL2. So luman-luma na pero umaandar pa, maganda, ang ganda pa ng makina. Alagaan nyo lang naman po talaga yan sa change oil mga kapatid. Tatagal po ang inyong mga sasakyan. Ayun, yung pondo. Sige nga, isa pa nga. Itiin mo todo. Bombay mo. Okay, bombay mo. Hoy, si Asbo ka ba? Si Asbo kasi ganun gumanon. Di ba? Eh gusto ko, kahit ganunin ni Asbo, hindi siya mape-penalty. Bawasan natin konti. Hindi naman siya namamasada eh. Talaga. Oo. Ha? Bawasan mo lang. Tulo na yan. Patayin mo muna para maituro lahat ni Chief. Patayin muna natin. Alam mo na. Hindi pa niya alam. Meron ka pa hindi tinuro. Ano yun? Na kapag nasobrahan ka konti-konti lang, Konti lang. konting-konti lang, maselan kasi to, di ba? Itong injection pump na to, hindi katulad ng mga crosswind na modelo. Napakaselan. Ano ba, bakit ba maselan to? Ano yung malalaki dito? Malaki plunger nito. Yun, tignan mo. Kaya konting galaw mo lang yan, malaki din ang magbabago. Kaya hindi dyan pwede yung pag nag-a-adjust yung iba, ginaganon. Hindi, konti lang yan. Tatandaan mo muna yung magkuhan mo yung original na ano. Oo. Bawas ka lang konti. Yun mga kapatid, kung naka Hindi, 4J, pasok mo muna yung screwdriver. kung mga naka 4J A1 kayo ng mga lumang modelo, pag pinihit nyo yung adjustment ng injection pump, konting-konti lang. Kasi pag nasobrahan ka, uusok ng matindi yan. Hindi katulad ng mga bagong crosswind, kahit napihitin mong kalahati hindi ganun katindi yung epekto, di ba? Ito malakas ang effect kasi bakit? malaki na ang ano, delivery bag. Babawasan na natin, kawawa naman kasi magpapa-overhaul daw sa injection pump. Oo. Pag nahuli ng ASBO, wala nang pampa-overhaul yan. Wala na. Ganyan Pagka yung nakaganyan, pag ginanyan mo ulit, kalahati yun. Unti lang, binawas ko lang, binaba ko lang ang ganyan. 1/4 lang. Ah. Sige, Ay, luwag ha, luwag, hindi higpit ha. paluwag ah. Pag lumakas ang usok, 5 feet. Paluwag yan sir, paluwag. Maluwag. Talaga sir ah. Ano? Oy, pakita mo ako. Talagang iba. Lusot ka na sa ASBO niyan. Hindi ako madadali na Hindi ka na madadali ng ASBO. Adjust mo konti, minor, mababa ha. Minor, adjust mo konti. Kaya mga kapatid ha, hindi sa lahat ng pagkakataon lalagyan ko ng mahiwagan langis. Ito naman, ang problema, adjustment talaga. Pero kung kailangan ng mahiwagan langis, lalagyan natin. Ngayon ko lang gagawin to na magre-recommend ako ng isang buy and sell. Kung naghahanap kayo ng mga second hand na mga sasakyan na maayos, o ito i-recommend ako. Dahil kapag may problema, dito nyo ipacheck sa amin. O, di ba? Ano kaya Sandel? Sige, invite mo na sila. Meron kaming bagong negosyo ngayon ni Utol. For sure, yung mga nag-sneaker, kilala nyo rin yun, si Panyapak. So, kung gusto nyo ng mga quality na second-hand cars, yun, pwede kayo mag-check sa page ng Panyapak. So, yun yung mga
used cars namin. So yun, kung may problema man dun sa unit namin, pwede nyo dalhin dito sa Autoruns. Kung sakali na may problema. Pero syempre, bago kami magbigay ng unit, sinusigurado namin na goods yun para gamitin nyo na lang. So, basic maintenance na lang yun. Dalhin nyo lang dito, Autoruns. Walang dayaan ha. Wala yung pagbukas mo nung Ay, may mga tinatago-tago. cover, makita mo, nagtututong na yung langis niya. Hindi tayo ganun. Doon mga kapatid, sabi ko nga, nire-recommend ako bumili din siya ng sarili niyang scanner para lahat ng nabibili niya, ini-scan din niya. Baka mamaya yung Sandamakmak error, ano? Oo, yung magbebenta sa'yo, maloko din pala. Di syempre, binibili mo lang din naman yan. Kaya pinaka-importante, yun, i-scan mo rin muna at i-check up. Kasi marunong din naman magmekaniko to eh. Hindi naman to ordinaryong buy and sell lang. Saka ang maganda dito mga kapatid, yung mga kaibigan nating mga HPG, si Kuya Boyong, hi Kuya Boyong! So pag may problema si Sandel, meron siyang titignan na bagong sasakyan, magme-message kami sa'yo. Baka mamaya hot yun eh. Tama. Diba? Baka mamaya may timbre yun. Kaya dito, sabi ko sa kanya, payo ko sa kanya, ingatan niya na makabili ng mga may problema sa sasakyan. Hot cars. Yung mga hot cars. Kasi wala na. Masisira buhay mo kapag ikaw ay nakabili ng carnap, ano yan eh, no bail eh. Masisira buhay niya dahil lang sa isang sasakyan. Kaya ganun din kayo mga kapatid, kapag bibili kayo ng sasakyan, siguraduhin nyo yung bibili nyo hindi hot car. Kaya ito, i-recommend ko sa inyo si Kuya Sandel para hindi kayo makabili ng problema. Tama. Ang bili nyo luxury or necessity ang sasakyan. Huwag yung maglalan kayo sa kulungan. Message nyo lang ako sa Facebook, Jem Sandel de Leon, or para mas mabilis, you can contact me sa 0917-880-3364. Yan. Okay mga kapatid. Ito mga kapatid, tingnan nyo kung gaano kausok to ha. Tingnan nyo. Sige.